Tingnan natin ang tapang mo. Di ba sinabi ko naman sa'yo na walang tumatanggi sa akin? Lalo na isang tulad mo walang kwenta. Ha? Ha? Ah! Ah! Huwag ka na pumalag. Ha? Pumalag. Pagtatanggol ng isang dalagang pipi ang kanyang sarili sa isang lalaking gumagahasa sa kanya. Sino ang sasaklolo sa iyo kung walang nakakarinig sa mga sigaw at pagmamakaawa mo? Sino ang tatakbuhan mo kung ang nag-iisa mong kaibigan ang siyang nagtraidor sa iyo? Mga kapuso, tunghayan natin ang kalunos-lunos na kwento ng buhay ni Liza de la Cruz. Pero Lisa naman, anak. Kailangan ko ng tulong mo. Hindi ko kaya na ako na maglalaba. Ako pa mamamalengke. Eto. Nakalista na dyan lahat ng bibilhin mo. Hindi ka na mahirapan. Anak, hindi naman pwede na dito ka na lang lagi nakakulong sa bahay. Sige na. Alam ko kung bakit ayaw mo lumabas. Dahil pipi ka at baka pagtawanan kanila. Hindi totoong pagkatawanan kanila. Anak, alam mo ba kung bakit gusto kong lumabas ka ng bahay? Dahil ayoko nagkukulong ka dito. May buhay sa labas. Pipi ka lang, hindi ka baldado. Pag ikaw lumabas, magkakaroon ka ng kaibigan. Lisa, anak, masarap ang may kaibigan. Makinig ka sa akin sabi eh. Ayan, nakalista na dyan ang kailangan mo. Pumunta ka na ngayon sa palengke, ha? Sige na. Ipinanganak na pipi si Liza. Dahil sa kanyang kapansanan, lumaki siyang ubod ng mahiyain at tila takot sa tao. Pare, si Bibi yun ah. Oo nga, no? Bibi, saan pupunta? Ha? Saan pupunta? Ano sabi mo? Sabi niyang gwapo tayo, pare. Oh. Malamang yun, pare. Malamang yun. Gawin mo. Wala na. Pare, hello. Pasok mo. Dito. Okay, pare. Ibalik niyo nga yan. Ba't ka ba nakikialam dito? Ano bang piping to? Yun na nga eh, pipi na nga yung pinagtitripan niyo pa. Wala ba kayong magawang matino? Ang tapang mo ah. Bakit di mo alam makapatalo ka sa babae? At hindi kita aatrasan, bakla ka kasi. Bis nga dyan. Halika na pare, inom na lang tayo. Sayang oras natin dito. Okay ka lang? Saktan ka ba? Marunong ako. Meron kasi akong kapatid na pipi. Pero wala na siya eh. Ako nga pala si Vicky. Ikaw, anong pangalan mo? Lisa. Tara na. Simula noon ay magiging magkaibigan sina Liza at Vicky. Alam mo, sa lahat ng pipe, ikaw ang pinakamadaldal. Ay, dun tayo. Teka, bago ko makalimutan, di ba birthday mo ngayon? Sabi ko na nga, be. May regalo ko sa'yo. Buksan mo. Yossi yan. Akala ko naman, pipi ka. Bulag ka rin pala. Anong ayaw mo? Subukan mo. Oh, lagay mo sa bibig mo.
Sige na. Kunin mo na yan. Ayan. Tapos sisindihan ko, ah. Pag sindi ko, kailangan humitit ka, ah. Yan. Yan. Teka. Hindi kasi ganyan. Ganito. Panoorin mo ako, ah. Tinan mo. Hitit ka na konti, pero hindi mo ipapasok lahat, ah. Kailangan ilabas mo. Yan. Ikaw naman. Hindi lang. Saan kayo galing? Ano dyan lang? Sige po. Anak, gabing-gabi na. Hindi mo man lang inisip na naghihintay ako dito. Nag-aalala ako sa'yo. Birthday na birthday mo pa naman. Pinagluto kita ng pansit. Malamig na, wala ka pa din. Kasama mo na naman kasi yung Vicky na yan eh. Hindi ko talaga gusto yung Vicky yan. Hindi siya mabuting impluwensya sa'yo. Alam ko, ako ang nagtulak sa'yo para makipagkaibigan. Pero hindi sa babaeng kagaya ni Vicky. Baka mapahamak ka, anak. Layuan mo yung babaeng yan. Dahil si Vicky lamang ang tanging kaibigan niyang maituturing. Sa unang pagkakataon ay sinuway ni Liza ang kanyang ina. Basta, may hinintay lang ako. Huwag mo na alamin kung sino yun. Halika na. Gusto ko mag-good time. Basta samahan mo ko, gusto ko makalimot. Inom ka pa? Inom ka pa! Ubusin na lang natin to. Konti na lang. Ayaw mo, di ako na lang Ay. Ano yan? Sige. Pare, chicks, mukhang lasing. At ang gaganda pa, tol. Eh, ano pang hinihintay natin? Pagkakataon natin to. Sana natin, siyempre. Pipi yata, pare. Pipe. Eh, di lalo mas maganda. Hindi tayo masusubong. Ito, Pipe. Tao niyo sila. Pare, pakilamero pala ito eh. Ano? Okay ka lang? Pipi ka. Ako nga pala si Nestor. Nestor. Salamat nga pala kagabi, ah. Kung hindi dahil sa'yo, baka napano na yung kaibigan ko. Kaya sa susunod, huwag na kayong uminom. Alam niyo naman maraming loko-loko. Tsaka, delikado na panahon ngayon. Paano? Naparami rin kasing inom ko, eh.
Parang ang tagal yata ng kaibigan mo. Padating na yon. Nag-text na sa akin kanina. Type mo ba si Lisa? Bakit naman hindi? Maganda naman siya. Kaya lang naisip ko, paano naman kayo magkakaintindihan? Pipi nga siya. Madali naman siguro matuto ng sign language. Mukhang desente ka naman. Mayaman. Dekotse ka pa nga eh. Pero magtsatsaga ka sa isang pipe? Bakit naman hindi? Sa bagay, mabait naman yung kaibigan ko. Pero pag nagkatuluyan kayo ha, huwag mo siyang sasaktan. Sige ka. Sa unang pagkakataon ay may isang lalaking nagka-interes kay Lisa, bagamat isa siyang pipi. Labi siyang nagalak, kung kaya't minabuti niyang mas makilala pa ito ng lubusan. Kanina ka pa? Ha? Kahit ano pang gusto mong sabihin eh, okay na. Ang importante magkasama tayo. Baka gusto mong mamasyal tayo, tapos kain, tas nood tayo ng sine. Oo nga pala. Hindi ka nga pala pwede manood ng sine. Okay lang, dito na lang tayo. Anong ginawa niya ni Nestor? Type mo siya, no? Cute siya. Bagay kayo. Baka siya na nga yung Prince Charming mo. Anak ko siya, Lisa. Mahabang kwento. Nagkautang ako sa babaeng yun. Dahil sa hindi ako nakabayad, kinuha niya sa akin ang anak ko. Sabi niya, hindi niya ibabalik sa akin ang anak ko hanggat hindi ko nababayad ang utang ko. Na-miss ko na siya, Lisa. Gusto ko na siyang makasama. Gusto ko na siyang mayakap. Gabi-gabi iniisip ko kung paano ko mababawi ang anak ko. Pero paano? Wala akong pera. Wala akong ibabayad sa kanya. Hindi mo lang alam kung gaano kalungkot na mawala sa yung sarili mong anak.
Marami-rami na rin ang perang naipon mo. Hindi magtatagal, matutupad na rin ang pangarap mo makapag-aral. Hindi naman sa nakikialam ako, anak, pero malaki ka na. Meron ka ng sarili mong desisyon. Ang gusto ko sana, mag-ingat ka sa mga taong makakasalamuha mo. Anak, nakita kita kanina sa plaza. May kasama kang lalaki. Hindi ko kilala kung sino yung lalaking yun. Natatakot ako para sa'yo, anak. Ayaw kitang makitang nasasaktan. Hindi ko kaya na lokohin ka, gaya ng panluloko sa akin ng iyong ama. Tandaan mo, anak. Gusto mo pang makapag-aaral. Paano ka makakapag-aral kung may mangyayari sa'yo? Ewan ko, anak, basta hindi ko gusto yung Vicky na yan. Pati na yan lalaking yan. Layuan mo na siya. Ewan ko ba, anak, pero hindi ako kampante sa Vicky na yan. Iwasan mo na siya, anak. Pati na yan lalaking yan. Layuan mo na rin. Para sa akin. Muling sinuway ni Liza ang kanyang ina. Hanggang sa... Nestor, bakit mo ba ako sinama pa dito? Gusto kong ipaliwanag mo kay Lisa ang lahat ng gusto kong sabihin. Sige. Lisa, alam ko bago lang tayo magkakilala. Pero gusto na kita. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kung mamarapatin mo, pwede ba kita maging nobya? Nestor, gusto kita. Kaya lang, guwapo ka, mabait. Pero, natatakot ako na baka magalit sa akin ng nanay ko. Patawarin mo ko. Pero hindi pa ako handang umibig. Tinatanggal mo. Ha? Tinatanggal mo ako? Nestor, ano ba? Hoy, hindi mo ako kilala. Walang tumatanggi sa akin. At lalo na isang piping katulad mo. Ha? Nestor, ano ba? Bitawan Huwag ka mo makialam! Turuan ko na liksin itong kaibigan mo. Hindi! Nestor, ano ba? Bitawan mo siya sabi! Ano ba? Tama na! Eh, gago ko pala eh! Sa tingin mo ba hayaan mong ganinin mo kaibigan ko? Umalis ka na dito! Walang hiya ka pala eh! Umalis ka na! Ano? Gusto mo ba akong tumawag ng polis? Alis ang sabi! Lisa, tama na. Baka mamaga pa yung mga mata mo. Wala yun. Sino pa ba ang magtutulungan kung di tayo magkaibigan, di ba? Hayaan mo na yung taong yun. Walang kwenta yun. Labis na nasaktan at nadismaya si Liza nang malaman nito ang tunay na pagkatao ni Nestor. Sa kabila nito, naging panatag pa rin ang loob niya dahil napagtanto niyang isang tunay na kaibigan si Vicky. Huwag mo ko intindihin.
Nabalitaan ko. Aalis na yung kumuha sa anak ko. Dadalhin nila ang anak ko sa probinsya. Kailangan ko na silang bayaran. Dahil kung hindi ko na makikita ang anak ko. Tuluyan na akong mawawalay sa anak ko. Pero anong gagawin ko? Wala akong pera. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Itong-ito na ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ano ginagawa mo? Bakit nilabas mo yan, ha? Yung perang inipon mo para sa edukasyon mo. Saan mo gagamitin yan? Anak, ang tagal mong inipon ng perang yan para sa pag-aaral mo. Ilang taon, saan mo gagamitin yan? Ano ibig mo sabihin? Anak! Lisa! Vicky, Nestor, ilabangan talaga kita. bakit? Alam mo, bilib ako sa pagiging magkaibigan niyo ni Pipe. Masyado kayong banded. Nakakabilib. Ano naman sa'yo ngayon? Alam mo, may panuntunan ako sa buhay. Na lahat ng bagay dito sa mundo, nabibili. Pati ang magiging pagkaibigan. Ano yan? Pera para sa'yo. Pero sa isang kondisyon, dalhin mo muna yung kaibigan mong Pipi sa akin at tuturuan ko siya ng leksyon. Ano, Vicky? May presyo lang ang pagiging magkaibigan. Halika. Patawarin mo ako. Ayoko sanang gawin to, pero wala akong pagpipilian. Ayoko mahiwalay ako sa anak ko. Sana maintindihan mo. Patawarin mo ako. Nakakaiyak naman ang dramahan ninyo. Ano, Vicky? Di ba tama ko? Lahat ng bagay may presyo. Hayop ka! Sino mas hayop sa ating dalawa? Kompleto yan. Patawarin mo ako. Sige na, umalis ka na. Marami pa kaming gagawin. Sige na. Umalis ka na. Tingnan natin ang tapang mo. Di ba sinabi ko naman sa'yo na walang tumatanggi sa akin? Lalo na isang tulad mo walang kwenta. Ha? Ha? Ah! Ah! Huwag ka nang pumalag. Ha?
Anak? Lisa? Lisa? Ano nangyari sa'yo? Ha? Ano nangyari sa'yo? May gumahasa sa'yo? Sino? Sino may gawa nito? Sino? Anong wala? May pinagtatakpan ka, Lisa! Lisa, anak! Lisa! Lisa! Akala ko hindi mo na matutubos yung anak mo eh. Ibigay ko na sana siya dun sa pinsan kong hindi magkaanak. Kompleto yan. Nasaan yung anak ko? Sandali. Inday, pakilabas tong bata. Anak! 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 Hindi na tayo maghiwalay pang muli, ah. Andito na nanay mo. Paano ba yan? Quits! Lisa? Lisa! Lisa, magpapaliwanag ako. Alam ko kulang pa yung sampal na yan. Pero tatanggapin ko lahat ng sampal mo. Dahil kulang pa yan sa pambayad ko sa utang ko sa'yo. Anak, magsalita ka naman. Ano ba talagang nangyari sa'yo nung gabing yun? Bakit ayaw mo magsalita? May pinoproteksyonan ka ba? Sino? Yung kaibigan mo? Ha? Hindi kita maintindihan eh. Sino ba talaga yung pinoproteksyonan mo? Sino? Sino may kagagawa nito sa'yo? Sino? Ako po. Ikaw? Ako pong may kasalanan ng lahat. Hayop ka! Walang hiya ka! Walang hiya ka! Baby na yung anak ko! Nagawa mo panlukuhin! Walang hiya ka! Masahol ka pa sa hayop! Sinusumpa kita! Paano mo nagawa yun sa anak ko? Paano? Bakit? May nakita ako magandang chick doon sa kabilang barangay. Mukhang magbagong biktima ka naman, pare. Siya ang gumahasa sa kaibigan ko. Pastor Perez? Ako nga! Mapulitin siya! Bilis! Bilis! Matapos makatakas sa mga pulis, tuluyan ang nagtago si Nestor. At kahit kailan, hindi na ito muling nagpakita pa. Lisa. Lisa, sandali lang.
Alam kong galit ka. Hindi ko yun maaalis sa'yo. Nandito ako. Una para magpasalamat. Salamat dahil hindi mo ako sinapa ng kaso. Dahil doon makakasama ko yung anak ko. Pangalawa, gusto kong humingi ng tawad. Pero alam kong hindi mo ako mapapatawad. Pangatlo, gusto kong magpaalam. Aalis ako kasama yung anak ko. Magsisimula kaming muli. Yun din ang gusto kong gawin mo, Lisa. Magsimulang muli. Gawin mo ang gusto mo. Huwag kang susuko. Kung gusto mong mag-aral, mag-aral ka. At huwag mong hahayaang may pumigil sa'yo. Salamat. Salamat sa pagkakaibigan. Anak! Dalian mo. Baka mahuli ka sa klase. Ay, sandali. Napatawad mo na ba siya? Alam mo, anak, pinagmamalaki kita. Hindi ka nagpatalo sa mga nangyari sa'yo. Higit sa lahat, sa kapansanan mo. Huwag mong kakalimutan, andito ako, magpakailanman. Sa inyo pong matutunghayan na interview ngayon, amin pong ikukubli ang tunay na katauhan ng mga aking i-interviewin at ito po ay para din mapangalagaan ang palatuntunang magpakailanman ang kanilang mga karapatang pantao. Kapiling ko po sa set ang ina ni Liza, kapiling ko rin si Liza mismo, at ang isang interpreter na ating bibigyan ng pangalang Mary. Magandang gabi po sa inyo, Aling Ising. Magandang gabi rin po. Aling Ising, 2 taon na ang nakakalipas mula nang nangyari yung kasamaang iyon kay Liza. Kamusta na siya ngayon? Okay naman. Tapos yung kuminsan, pag maalala yung nangyayari sa kanya, parang natulala. Kuminsan nag-aisip, hindi mo siya makausap. Liza, bumabalik pa ba sa isip mo yung nangyari sa'yo? Oo. Oo. Pero gusto mo nang makalimutan. Hindi niya makalimutan.
kasi alam mo, Ising, baka kasi kailangan sumailalim ng psychotherapy si Liza. Kailangan naman ganun. Oo. Wala akong Kalimitan kaya, ganun. wala akong kaya ipangbayad sa ganun. Kasi, Hindi, mamaya, no, mag-usap tayo pagkatapos natin. Gusto mo ba na maparusahan yung lalaking gumawa sa iyo nun? Yes, Gusto niya? gusto niya. Anong klaseng parusa ang nasa sa isip mo? Isumbong sa pulis. So, hindi kaya ng puso mo na magpatawad pa. Ayaw. Ayaw niya. Ayaw niyang patawarin. Gusto mo na makulong siya? Oo, gusto niya. Yung kaibigan mo na siyang naging daan, no? Para magawa sa iyo yung kahalayan na yon. Ano ang damdamin mo ngayon doon sa kaibigan mong yon? Hindi ko na siya kaibigan. Meron ba siyang ambisyon? Ano gusto niya maging pagtanda niya? Computer engineer. Yun din ba ang gusto mong ambisyon mo para sa anak? sa akin naman, kung anong kaya sa kanya, kakayanin ko kung mayroon. Pero kung wala, ay Kung ano kung lang anong ang- maabot na. Ganun. Ising, kung nakikinig ngayon yung lalaking gumawa niya sa anak mo, anong masasabi mo? Sana magpakita na lang siya. Harapin niya yun. Kasi baka pagdating ng oras, makita ko sa ako makaganti sa kanya eh. Mary, sabihin mo nga kay Liza na mamaya mag-uusap kami ng mami niya kung papaano hahanap kami ng paraan para yung kanyang dinadalang sama ng loob, yung bigat, no, yung galit, no, para maibsan o maalis sa kanya. Kasi yun ang paraan para gumaang ang buhay niya, di ba? At kanyang makamtan yung kanyang mga ninanais sa kanyang buhay. Yun. Oo. Maraming salamat sa iyo, Mary. At Aling Ising, naku, maraming salamat, ha? At pinahintulutan mo na gamitin namin ang storya ninyong mag-ina para maging inspirasyon, magsilbing aral sa ating mga televiewers. Maraming salamat sa iyo. Thank you. Tita Mel, magpasalamat talaga ako sa inyo, lalo na sa JNE. Pag sa magpakailanman sa iyo, Tita Mel, nga ano mo ang aming nga problema, natulungan mo kami sa aming nga problema, dalawa lang kami sa anak kong pamuhay. Ay, maraming salamat sa inyo. Sa kasalukuyan ay pinaghahanap pa rin ng mga pulis ang lalaking gumahasa kay Liza. Samantala, patuloy pa rin ngayon nag-aaral si Liza bilang isang scholar. Sa lahat ng mga napagdaanan niya, napagtanto niya na ang kanyang kapansanan ay hindi hudyat ng pagiging isang biktima. Bagkus, isa itong bagay na mapagkukunan ng tapang upang lumaban at harapin ang anumang pagsubok sa buhay. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman.